Alam niyo ba mga ka-chefis na I read somewhere na ang sticky rice daw is a symbol of a united family pag New Year's celebration. Kaya naman naisipan kong gumawa at mag-practice na rin ng family favorite or handaan favorite na walang iba kundi ang Biko. Ano mga ka-chefis? Tara, luto tayo! By the way mga ka-chefis, if you haven't watched the part 1 and part 2 of my Christmas video, yung aking 12 dishes of Christmas, you can check it out in this link. Unang-una, syempre pag Biko, kailangan natin ng malagkit coconut milk. So usually, ang mga ginagawa ngayon, niluluto na lang siya sa rice cooker. Ang gagawin ko, gagamit ako ng traditional na pot. So all I need to do is just pour our coconut milk into our pot. Actually, itong Biko na to, bukod sa symbol siya ng United Family pag New Year celebration, mahilig kasi ako talaga sa kakanin. Maganda to dahil pwede kong ihanda ngayong New Year. Dahil nung Christmas ko napansin nyo yung mga dishes ko medyo more on the international ang ating flavor. So ngayon naman, Pinoy Fest ang gagawin natin for New Year. So andito na yung ating malagkit. So medyo low heat lang tayo kasi baka masunog yung ating malagkit. So, lagay lang muna natin siya dyan. Slowly into our pot. Okay, mix that. I added coconut para yung malagkit pa lang talaga namang lasang-lasa mo na yung gata. For additional, For additional scent and a little bit of flavor, lalagyan natin ng pandan leaves. So, lagay lang natin yan dyan. So, we will just wait for this to cook. Pagka nag-simmer na siya, makikita natin na yung simmering point na, medyo may bubbles na yung ating coconut milk. We will lower the heat and let this cook for around 15 minutes. Kaya ba, pag halimbawa mga New Year's Eve celebration nyo, anong mga usual na hinahanda nyo sa inyong mga bahay mga ka-chefis? Kasi kami, lagi yung meron ding may mercon, merong embutido, ayan ang mga masarap na kainin pagkahandaan. Yan, takpan na natin. So we'll wait for this to cook for around 15 minutes. So, syempre, habang yan ay hintayin natin na maluto, gagawin ko na yung latik. So, meron palang ibang tawag dito sa other parts, hindi naman sa lahat pero other parts of Southern Luzon, katulad ng Marinduque. Ang tawag dito ay sinukmani. Sa mga iba pa kayong probinsya, anong tawag sa Biko? Mag-comment naman kayo mga ka-chefis kung anong tawag nyo sa Biko sa inyong mga lugar. Ayan, so habang hinihintay natin yung ating malagkit, let's proceed. Gawin na natin yung ating latik. Of course, we need again coconut milk. So, syempre, pag gumagawa kayo ng Biko, kahit na ano pang kakanin, mas maganda kung ang gagamitin nyo ay yung fresh coconut. Okay? Tapos, gagamit tayo ng brown sugar. So, just mix it. Ayan. So, makita nyo, mag-iiba na rin yung kulay ng ating gata. And then, for additional flavor, dito sa aking Biko o sinukmani, lalagyan natin ng vanilla. Ito naman ay optional lang kung gusto nyo. Pero para merong additional depth yung flavor ng ating latik. There you go. Dahil medyo creamy at matamis ang flavor ng ating latik, lagyan lang natin ng pinch of salt just to balance it out. So ito, imimix lang natin siya ng imimix hanggang mag-thicken. So mga 2 days. Joke lang. Medyo exercise nga lang ito ng konti. Kasi mix kayo ng mix. You want this to thicken. So, itong matatapos ng taon, mga ka-chefis. Ako, excited na ba kayo mag-2025? Ako, excited na ako kasi every new year for me is a mark of course, a new start, fresh beginning. Dito tayo nagkakaroon ng mga New Year's resolution. Tapos, napapa-reflect tayo how our year was. So, I'm hoping na lahat tayo ay naging masaya, naging malusog, naging successful nitong 2024. And so, ano po mga realizations or mga accomplishments nyo this year? Kasi ako parang ang pinaka-memorable for me this year is when my family and we went to Venice. Kasi yung mom ko, she lives abroad. She lives in Ireland. She's already 67. Sorry, mom, I had to reveal your age. Pero kasi isa sa mga bucket list na is to go to Venice. So kami, na-bless kami na pumunta doon and she went with us. So nakakatuwa kasi nga, we hardly see her.
'Diba? Hindi kami palagi nakikita kasi nga abroad siya. Pero we made sure that we spend time with her, napagbigyan yung kanyang bucket list, and at the same time, talaga naman yung bonding namin together as a family, talagang quality yan. The same way with Biko. Kasi yung Biko naman, hindi siya palaging ginagawa sa bahay, 'di ba? Hindi siya palaging niluluto. Ang kailangan dito, magkakatid pa tayo ng nyog, tapos pinipiga pa talaga yung nyog para makuha yung coconut cream, and then the second press, yun yung coconut milk. So medyo matagal ang proseso nito, kaya that's what makes it special. So it's just also one way of letting the family work together, stick together while they're cooking. Siyempre, ang ating biko, it's usually served sa bilao, tapos meron pang banana leaf. Kasi papapick up pa yung banana leaf dun sa puno. Tapos yung mga ibang nanay, ang gusto pa nila, hindi pa yung nakabukas yung banana leaf na gano'n. Yung naka-close pa siya. Kasi pag naka-close pa siya, ibig sabihin, medyo bata pa siya, hindi pa talaga siya bububukas. Tapos, mas fresh siya. Talagang kumakapit din yung lasa ng ating banana leaf dun sa ating biko. Okay, bango na. This is good. Pwede ko na to ngayong patayin. Tapos, hihintayin na lang natin maluto yung ating malagkit. Pero habang hinihintay natin yan, kuha pa ako ulit ng coconut milk. So, ito naman yung ilalagay natin on top. Medyo matagal din. So, paghalo-halong ganito. So, kung halimbawa marami kayong anak, utusan nyo. Yung isa naghahalo dito para sa ating topping, yung isa sa latik, yung isa siya yung gumawa ng bigas. O ng malagkit natin. Hanggang maging yung dried out na siya na coconut, yung nilalagay natin on top. So habang hinihintay natin na mag-dry out itong latik, shoutout nga pala sa kapitbahay ko. Maraming salamat at meron kayong puno ng saging dyan. Makikihingi lang ako ng banana leaf. Konti lang para sa aking plating. Ano kong additional info para sa inyo na nalaman ko lang din ngayon dahil meron dito sa staff ko, taga Pampanga. Alam nyo ba na ang biko sa Pampanga ay nilalagyan nila ng pumpkin or ng kalabasa? Ay, hindi ko alam kung buong Pampanga yan, pero they do it there. So what they do is they boil it and then they mash it and they add it together with the coconut milk. O, diba? Hindi ko ba natatry yan? Ano ko yung lasa? Dun sa mga ka-chefis ko na taga Pampanga, please let me know naman ano bang difference ng merong kalabasa sa ating biko. But, if you think about it, I bet it's more nutritious kasi meron of course, diba, mga vitamins na makukuha from kalabasa. Ayan, nagbubuo-buo na. Ayan na, yan na. Ayan, so nakikita natin ngayon yung ating latik na pang-topping ay nagmamantika na. Ayan, galing sa kapitbahay. Ito na yung banana leaf. Ang laki, diba? Maraming salamat ulit sa aking kapitbahay. Thank you. Nagpaalam ka ba? Hindi, patay tayo dito. So, ang gagawin dito, of course, we're still gonna treat this as a slice lang muna to. Tapos, ilalagay natin over fire. Gagamitin lang naman natin to for plating. Okay, sila nagagawa. Hindi ko napapakita sa inyo. Okay na yung ating latik. Let's now check our malagkit. Ayan, luto na. Pwede natin ngayon itong patayin. Now, time to mix. Itong ating malagkit dito sa ating latik. Ayan, dahan-dahan lang. Your malagkit here. Ayun. Hindi siya tumalsik. Success. Ngayon, imimix in lang natin yung ating malagkit dito sa ating latik. Medyo challenging ulit kasi nga halo-halo. Ito kasi 2 cups pero kung kilo-kilo talaga yan, arm exercise yan. So habang ginagawa ko to, pag-usapan naman natin dahil nga 2025 is just around the corner. Meron mga New Year's resolution. Kaya mga ka-chef, sino ba mga New Year's resolution nyo? Share nyo naman dyan sa aking comment section din para naman I can know more about you. But now that you're older, you realize na there's always room for improvement. Pero isa sa kulang ko is getting enough sleep. So, ngayon kasi tutulog ako 12 o'clock na, 11 o'clock. So, sana mas makatulog ako ng mga 10 o'clock. Enough sleep kasi syempre you get to be more productive the next day. So, isa yan sa aking New Year's resolution. Okay. Pwede na to. Ililipat na natin ngayon to dito sa ating pan. Okay, so lagyan pa natin ng banana leaf pa ganito. Para nga all corners ay covered. Gupitin na lang natin with a scissors para maganda lang siya tingnan. There. At kunin na natin ngayon yung ating malagkit. Ako, na-excite ako. Favorite ko talaga ito eh. Ito yung isa sa mga handa na hindi talaga ako makakapag-no kahit na I'm watching my calories. Shoutout nga pala sa aking mga angels dito sa bahay. Na walang iba kundi si Ate Baby at Ate Mayet. Silang mahilig gumawa nito dito. So, sa kanila ko rin natutunan yung paggawa ng biko. Ayan. Just flatten it out like so. To make sure na maging compact siya at magdikit-dikit.
Ayan! Last couple of ano na lang, plating procedure. So, lipat lang natin to dito. Para mas masarap, lalagyan ko pa nitong extra latik. Lalagyan lang natin on top. Na-excite na ba kayo mga ka-chefs? Ako na-excite na akong tumikim. Punuin natin para hindi lugi. Okay! Ayun na. Tapos na ang aking biko. Excited na ba kayo? Ako excited na ako. Tikman na natin ito mga ka-chefis. Tikman na natin. Ito yung pinaka-exciting part. Kaya ako to favorite. Ang sarap talaga. Naku, you should try this for your New Year's Eve celebrations. It's very, very good. Ayan. So mga ka-chefis, marami pa kayong aabangan. This 2025, tuloy-tuloy ang pagluluto and exciting experiences. And of course, don't forget to follow me on my social media accounts para naman updated kayo sa mga ganap sa buhay ko. Until next time, kain muna ako ulit. Perfect. Perfect. That's ito.